Sir Atoy, nung nakita nyo yung viral na video, dahil kayo, taga Motorcycle Federation of the Philippines kayo Ano ba yung reaksyon ninyo? Gaano ba kalalim yung Well, galit ng dama nyo? alam mo nung nakita namin yung video, no, talagang galit kami. Mm. Hinanap namin yan kung sino yung driver niyan. Galit ka lang kami dahil sinadya niya eh. Kaya lang, siguro maganda madinig nyo naman yung side ng driver. Okay. Kasi ang sabi niya, from the start dapat mapanood daw yung video bago kami magsalita. Kung ano yung trigger? Kung ba't na-provoke siya ng ganong galit? Yun. Kaya sabi ko, siguro kayo na maglabas niyan. Dahil kami naman, kung ano yung nakita namin, yun doon kami magko-comment. Talagang masama yung ginawa niya. May kasalanan. Nothing will justify yung kanyang ginawa, pero nais din nating malaman ano yung ginawa ng angkas rider para umabot to the point na ganong kagalit itong si Magalit. Sir Atoy, ito yung mga questions na tumakbo sa aking isipan nung nakita ko. Number one, nung nakita po ni Magalit po na natumba yung motorsiklo at saka yung dalawang pasahero, siya ay kusang umalis. No? So, does that also na hit and run? Hit and run yun. Additional na kasi yun. So additional yun. So hindi niya So hinintay na lang po ni Magalit na siya po ay hanapin po ng mga kapulisan dahil nga may video na nakuha sa kanila. And good thing that the two passengers, motorcycle passengers, were not hurt. But I also want to know ano yung extent ng damage sa sasakyan po ni Magalit. If you are also if you know what happened po. Kasi pag ganun, ako car driver, mag-iisip ako kung talagang pipitikin ko yun, sasadyain yun. Kasi magiging rin yun sa kotse ko, sa sasakyan ko, di ba? For sure, may tama rin po yan sa kotse ko. I will also incur some damage. Alam mo ito naman na hindi naman na person na kasi alam nila na kami, patatanggalan talaga namin ng lisensya yan. Gagawa kami ng position paper sa LTO doon sa ginawa niyo. Pero may nagsabi sa amin, yung pala, pagkabangganan, doon diretso sa munisipyo ng Mandaluyong. Okay. Yung driver. Ano ginawa niya sa munisipyo po? Nag-report na siya. Kaya lang, sabi na dapat ilabas na ng media o ilabas na ng mayor kung sino man yung nakaharap para balanse. Pero totally mali yung ginawa niya. So kumbaga he submitted himself sa munisipyo. Parang nag-surrender siya? Hindi nga, bakit sa munisipyo, hindi sa kapulisan? Sa munisipyo, bakit sa munisipyo? Yung nga gusto namin malaman, alam mo, may nagsabi lang sa amin, no? Kasi alam nung nagsabi sa amin na isang member ko, na magpapile kami ng position letter sa LTO na i-revoke ang lisensya niya, tanggalan ng lisensya. So tumawag naman yung member ko bago kami mag-ganon, sabi, Sir, dumiretso sa munisipyo yan. Hintay na lang muna natin kung ano talaga yung actual na nangyari. Kasi hindi natin nakita yung president kung ano talaga yung totoong istorya. Kung bakit na-trigger yung galit na yun. So yung kanyang salaysay niya. Ano yung nangyari before ginit-gitan niya? Parang 21,000 each yung pinayagan na motorcycle riders for angkas, move it, and joyride. So you can just imagine how many they are at parang seemingly walang regulation, merong tangka na magkaroon ng exclusive motorcycle lane dito sa kahabaan po ng Commonwealth Avenue na araw-araw puruta ko, talagang inutil po, napaka-bopols pa. Sa umpisa lang po magaling, tas nagningas kugo na. So, ito po aral po dun sa mga motorcycle riders din, na baka makatagpo ka ng katapat mo, hindi po ba? Alam mo, Alice, gusto ko na namin kaya sa LTFRB, ASEC Guadis, no? Kasi bago mabigyan ng permit yan, gusto namin malaman, sino ba nagtatrain dyan sa grupo na yan? Nag-just angka, sino ba trainer niya? Dito sa iba, sa Lalamove, sino ba mga trainer niyan? No, bago nila palabasin. Kasi sa amin, talagang pinipilit namin, miski na sa 4 wheels, magkaroon tayo sa road rage, magkaroon ng anger management. No?
Yun ang inang eh. Gusto namin, kausap namin si chairman ng MMDA. Sinabi namin na, sir, napakagandang venue nitong academy ninyo. No? Ako, personally, okay eh. Naka-uniform sila, pero kayo, na-experience ba na minsan kinakat din kayo ng mga motorcycle taxi ngayon? Oo. Ako na-experience ko yan. Oo. Pero ano, Sir Atoy, ito ka naman kasi, no, are roads even safe, di ba, to carry both motorcycle riders, motorcycle drivers, and cars? Talagang ano as it is, grabe na yung traffic dito sa NCR, although yung motorcycle talaga, yung mobility, yun unquestionable, mabilis, nakakasingit-singit, pero yung mga daan po natin, hindi talaga siya safe para to carry buses, to carry trucks, to carry cars, tapos to carry motorcycles. Aside from the training, because no matter how defensive you are, you're really bound to, have a bad day. Kumbaga, may risk talaga pag nasa motorcycle ka dahil wala kang kalaban-laban, exposed ka, two wheels ka lang. Alam mo, ito yung kinuha namin ina-emphasize namin sa lahat ng seminar, yung courtesy. Kaya kulang dito sa Pilipinas courtesy, tapos yung tamang kaalaman sa batas trapiko. Kasi lahat ng driver, akala nila tama sila Kaya nagkakaroon ng road rage, tama ako, habulin ko to. Yung mga nangyayari. Mismo, alam mo, buong Pilipinas at sa seminar kami, talagang sa dami ng lumalabas na sasakyan, hindi namin makupa. At sa dami na binibigyan ng bagong lisensya, hindi sila ma-educate masyado Alam mo, ang dami ko talagang forum na inatinan. Talagang pagkatapos noon, ang pinakasolusyon sa Pilipinas, education at saka enforcement. Enforcement talaga. Para maturuan na lang siya. Sir Atoy, kahapon kausap namin si Ka-LV Medina ng commuter safety. Ang isa po sa sinabi niya, ang mga motorcycles naman daw are not designed, are not engineered na maging talagang mode of public transportation na dalawa yung nakasakay. Well, talagang totoo yung sinabi ni LB, no? Kilala ko na si LB Medina. Nandun naman sa batas yan, sa 4136, na hindi mo talaga pwedeng gamitin. Kaya hanggang ngayon, pinag-aaralan pa sila Ang problema lang yan, no? Yung motorcycle taxi, ganyan wala silang prangkisa Correct. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon Pero wala pang batas. Oo, bakit nawala? Yung sabi namin, let's say, before pinagbigyan, 1,000 from Angkas, 1,000 from Joyride, 6 months, no? I-experiment kung ano talaga diferensya para makorek. Pero bakit ang nangyari ngayon? Nandito na lang sa Joyride at Angkas. Diba? Dapat i-test din natin yung ibang like Lalamove, like dito sa Grab. I-test din natin sila. Hindi namin talaga malaman bakit hanggang ngayon continuous yan. So kaya nga, Sir Atoy, bakit hanggang ngayon temporary pa rin po yung kanilang license to operate? Since 2019, it's already been 4 years. Are they sitting on it or talagang ayaw nilang mag-commit dahil nga ito nga it's a tricky situation na sabi ni Ka-LV na hindi talaga designed for 2 passengers yung mga motorsiklo, it's not safe. But yet, LTFRB still has given them the temporary. So they're still operating up to now. So, meron na hubang magiging conclusion yan sa pagkaalam ninyo? Hindi, alam mo, yung motorcycle taxi, nagpunta sila sa Malacanang, no? Kasi nga daw, kailangan natin ang trabaho. Okay? Ngayon, nung last committee hearing sa Congress, sabi namin, sige, bibigyan mo ng trabaho. Ilan sila? No? Pag binigyan mo ng trabaho yan, ngayon pa lang, dumadaing sa amin ang mga taxi driver at saka yung taxi driver at saka ito tricycle driver. Nawawalan sila ng kita because of that. Sa dami nila. So binabalansin ngayon ng LTFRB, ilan ang bibigyan sa kanila ng prangkisa. Yan ang pinag-uusapan ngayon Tapos pangalawa, yung safety at saka yung insurance. Yeah.